Efforts to modernize the country's armed forces got a much-needed boost. This morning in Malacanang, President Aquino signed into law the revised AFP Modernization Act. This new law extends the AFP's capability upgrade program for another 15 years. Elena Luna filed this report. President Aquino dedicated the revised AFP Modernization Act to all the Filipino soldiers in its ceremonial signing at the palace. The new AFP Modernization Law will further equip the military in performing its role of defending the country's territory. Habang bumababa ang bilang ng mga maanib sa mga grupong komunista at matapos tayong makapagpanday ng kasunduang pangkapayapaan sa MILF, may iba pa ring mga pagsubok na kailangan nating paghandaan. Gaya na lamang ng usaping teritorial na kinakasangkutan rin ng ibang mas malalaking bansa sa riyon. Kaya naman, napapanahon at makabuluhan ang paglalagda natin ng new AFP Modernization Act. Udyat ito sa pagbubukas ng mas moderno, mas matatag at mas mapapagkatiwalaang kabanata sa kasaysayan ng hukbong sandatahan ng Pilipinas. Humakbang tayo pasulong tungo sa isang pambansang tanggulan na may tunay na kakayahan na protektahan ang sambayanan laban sa anumang banta sa ating soberenya. Patunay din ito sa dedikasyon ng pamahalaan na itaguyod ang kapakanan ng bawat Pilipinong buo-buo ng sandatahang lakas. Pumbukang bibig, hindi natin kailanman hahayaang maagrabyado ang mga kawal nating mag-alay ng dugot pawis para ilayo sa kapahamakan ang mga Pilipino. A new law had to be enacted after RA 7898 or the AFP Modernization Law expired last year. The revised law will enable the modernization program to continue for 15 more years or until 2025. In its first 5 years of implementation, Congress will allot 75 billion pesos. Gaya ng binanggit natin sa huling sona, 75 bilyong piso po ang nakalaang pondo para sa new AFP Modernization Act na gagamitin para sa susunod na 5 taon. Bago pa man po ang pag-amendang ito sa loob lamang ng 1 taon at 7 buwan. Nakapaglaan na tayo ng mahigit 28 bilyong piso para sa AFP Modernization Program. Ilang bilyon na naman po ay mapapantay na nito ang 33 bilyong pisong pondo na nailagak sa nasabing programa sa nakalipas na 3 administrasyon. Sa new AFP Modernization Act, mas nabibigyan tayo ng kakayahang bumili ng mga bagong kagamitan ng sandatahang lakas, mga bagong eroplano at helicopter para sa Air Force na babagwi sa ating papawirin, mga moderno at dekalidad na barko ng Navy na tatanod at magtatanggol sa ating mga baybayin, mas mabibilis na mga tangkit sasakyan para sa pagresponde ng ating Army, at mga dekalibring armas at iba pang modernong kagamitan para sa buong kasunduluan. An important feature of the new AFP law is the Defense System of Management, reflecting the Aquino administration's campaign for transparency and accountability. Para matyak na pupunta ang pondo sa tamang paglalaanan at masigurong bawat armas o kagamitang bibilin ay kailangan talaga para mapalakas ang ating tanggulan, bahagi ng pag-amenda ang maigting na pagpapatupad ng Defense System of Management o DSOM. Isa itong mekanismong binuo upang masusing bantayan hindi lang ang pagkuha ng pinakaangkop na armas kundi maging ang tamang paggugol ng pondo. Also present during the ceremonial signing at the were the principal authors of the law, including Senators Panfilo Lacson and Antonio Trillanes IV and Congressman Roy Logoles. For the People's Television, Elena Luna.